Defense Modernization Funds na approve na, naka-allocate na, pero hindi napunta sa hukbo. Reallocated, transferred, diverted. Saan? Flood control projects. 421 ay ghost projects. Wala sa lupa, nasa papel lang. Ito ang kwento kung paano ninakaw ang pera para sa defense. Ang proseso ay simple pero epektibo. Step 1. Defense budget approved ng Kongreso. Narito na ang pondo para sa modernization. Step 2. Bicameral conference. Mga lawmakers nag-insert ng mga amendments. Walang transparency, walang public scrutiny. Step 3. Unprogrammed funds. Ang pera ay nililipat sa standby allocations. Pwedeng gamitin without proper oversight. Step 4. Reallocation. Ang defense funds ay nagiging flood control funds. Suddenly, may bagong purpose. Step 5. Ghost projects. Mga kontrata na walang actual construction pero kumpleto ang papeles, kumpleto ang payments. At sa dulo ng proseso, ang pera ay nawala. Ang hukbo ay walang nakuha. Ang baha ay hindi nabawasan. Tingnan natin ang actual data. Taong 2022 hanggang 2025. 9,855 flood control projects. Total cost, napakalaki. 421 ay ghost projects. Wala sa lupa, pero binayaran na. 15 kontraktor lang ang nakakuha ng halos 20% ng lahat ng contracts. Ang economic loss, napakalaki din. Ang Department of Finance mismo ay nag-estimate. At ito ay mangyari habang ang defense modernization ay nag-aantay. Walang pondo daw. Pero ang pondo ay nandyan. Ninakaw lang. Ano ang epekto sa military modernization? F-16 Viper acquisition, delayed. Walang pondo daw. Naval vessels, delayed. Kulang ang budget daw. Air defense systems, postponed. Priority daw ang iba. Pero ang katotohanan, may pondo. Ang pondo ay na-reallocate lang sa ghost projects. Habang ang mga sundalo ay gumagamit ng lumang equipment, ang mga kontraktor ay yumayaman. Habang ang territorial waters natin ay hindi maprotektahan, ang mga politiko ay kumikita. Habang ang modernization ay nag-aantay, ang pera ay dumadaan sa flood control scam. Sino ang dapat mag-monitor ng ganitong transfers? Department of Finance, Department of Budget and Management. Ito ang kanilang trabaho. Before release ng funds, dapat may audit, dapat may verification, dapat may approval process. After release, dapat may tracking, dapat may monitoring, dapat may evaluation kung totoo ang projects. Pero ano ang nangyari? 421 ghost projects. Billions na nawalang pera at walang nahuli kaagad. Tanong, complicit ba sila o incompetent lang? Kung incompetent, bakit walang accountability? Kung complicit, sino ang kasosyo nila? Ang katotohanan, whether incompetence or complicity, ang resulta ay pareho. Nawala ang pera, nawala ang modernization, nawala ang tiwala. Ito ay hindi isolated incident. Hyundai monopoly sa naval contracts, Indonesia ship deal na may corruption, at ngayon flood control ghost projects. Lahat ay may common elements. Una, budget manipulation. Ang pondo ay nire-route sa questionable purposes. Pangalawa, lack of transparency. Walang public disclosure. Walang proper documentation. Pangatlo, favored contractors. Iilan lang ang laging nananalo. Iilan lang ang laging kumikita. Pang-apat, weak oversight. Ang mga agencies na dapat mag-monitor ay hindi gumagana. At pang-lima, zero accountability. Kahit nahuli na, walang parusa. Ang sistema ay patuloy. Kaya ang modernization ay nag-aantay. Kaya ang hukbo ay kulang sa equipment. Kaya tayo naiwan ng mga karatig bansa. Hindi dahil walang pondo, dahil ninakaw ang pondo.
Episode 3, susunod na bahagi ng investigation. Pero ngayon, malinaw na ang isa sa mga dahilan kung saan napunta ang pera. Ghost Flood Control Projects. 421 sa kanila. Billions na nawala. At habang ang pera ay dumaraan sa ghost projects, ang defense modernization ay nag-aantay. Next episode. Mas malalim na investigation, mas malinaw na pattern. Subscribe para sa episode 3. Share para mas maraming makaalam. Dahil ang tanong ay kailangan sagutin. Saan napunta ang pera para sa modernization ng Pilipinas?